Hello po sa inyong lahat. Ako po ulit ito, si Lee Eugene. So sa video natin today, sasagot po tayo ng katanungan ng isa nating kababayang TNT sa South Korea. Lahat halos ng mga TNT sa South Korea, same po ng question ng ating sender. So ano po yung question niya? Madam, mag 2 years na kami sa company. Cash po kami sumasahod. Pero nakatabi po sa akin ang mga sobre. May laban po ba ako doon? Nung nagtatrabaho po ako sa migrant, may mga tinutulungan din po akong mga TNT na ganyan, na naghahabol ng sahod, naghahabol ng twejikum. Maraming nagsasabi na TNT kayo, puti nga, tinanggap kayo ng company, huwag nyo nang habulin yung twejikum. Marami po nagsasabi ng ganyan. Pero syempre, TNT man sila, parehas po tayong nagtatrabaho. Dugo at pawis po natin yung ginugugol natin sa pagtatrabaho. At obligasyon ng ating mga employer na bigyan tayo ng twejikum kapag tayo ay nakapagtrabaho doon ng more than 1 year. Since hindi naman po sa atin nanggagaling yung perang ibibigay natin doon sa kababayan nating TNT, wag na lamang po natin silang i-discourage. So, hayaan po natin malaman po nila yung kanilang karapatan na kahit kayo ay TNT dito sa South Korea, meron po kayong karapatan na maghabol ng twejikum sa inyong company. Kaya lang, ang nagiging problema po natin sa mga TNT natin, kapag kayo po ay nagreklamo sa labor, tinatanggi po yan ng employer. Sinasabi na, hindi naman yan nagtrabaho sa company ko, or kaya sasabihin na, nagtrabaho nga yan pero hindi dire-diretso, after 6 months, tinanggal ko yan, tas bumalik na lang. So, pag ganun ang sinabi ng employer mo, kailangan mong patunayan na sa loob ng 1 taon, dire-diretso kang nagtatrabaho sa company nang hindi ka tinatanggal. Kailangan mo po yung patunayan kung ganun yung sasabihin ng employer. Pero kapag kunwari, hindi na dininay ng employer, sinabi na, okay, nagtrabaho yan sa akin ng 1 year, wala kang magiging problema. Kailangan niyang bayaran yung twejikum mo. Pero kadalasan, ang mga employer po, tinatanggi po yan na naging empleyado kayo pagdating po sa labor. So, kailangan nyo po yan patunayan. Ang mga employer po ngayon sa South Korea, matatalino na po sila ngayon dahil alam na po nila na naghahabol na ng twejikum yung mga TNT. Yung sahod po ng mga TNT, binibigay po nila yan cash. Hindi po nila dinadaan yun sa bangko. Para, kung magreklamo siya sa labor, hindi po siya mahahabol o mawawalan siya ng ebidensya. Pero may mga company pa rin po na hindi po nila alam yon, kaya nagbibigay pa rin po sila ng payslip. Kaya lang sa payslip, kailangan pa rin nakasulat yung pangalan mo, nakasulat yung company, tapos naka-indicate kung magkano ang sahod mo. Kung ganun po yung ebidensya na hawak mo, kahit wala ka ng ibang ebidensya, pwede mo na po yung gamitin sa labor. Mahirap na po yun itanggi ng employer. So, ang question po niya, nakasobre daw po yung kanyang sahod. Ibig sabihin, cash yung sahod niya. Ganito po ang gawin ninyo. Kapag kayo po ay TNT at sumasahod po kayo ng cash na nilalagay lang sa sobre, ganito po ang una ninyong gagawin. Una, pag natanggap nyo po yung sobre, lagyan nyo po ng pangalan nyo, lagyan nyo po ng amount kung magkano yung sinahod ninyo. At lagay nyo po kung anong buwan yan. Pagkatapos, itabi nyo po yung sobre. Yung pera po, on that day, halimbawa, Monday binigay sa inyo, Monday ng hapon, pumunta po agad kayo sa bangko ninyo. Ilagay nyo po sa bangko yung pera ninyo. Huwag nyo pong gagawin na Monday ninyo nakuha, ay tinatamad ako, bukas na lang ako pupunta ng bangko. So Tuesday, pupunta kayo ng bangko, ide-deposit ninyo. Huwag po sanang ganun. Ang gawin ninyo, kung na-receive nyo po ng Monday yung sahod ninyo, Monday din, pumunta kayo ng bangko, i-deposit nyo po lahat siya. Huwag kayong magbabawas. I-deposit nyo lahat ng amount na na-receive ninyo sa company. So, i-deposit ninyo. Pagka-deposit ninyo, i-update ninyo yung bangko ninyo, pwede nyo na po yan maging ebidensya. Pagdating na pag nagreklamo kayo ng labor. Pero, lagi ko po sinasabi sa inyo, mas maraming ebidensya, mas malakas po yung laban ninyo. So, bukod po doon, mag-gather pa po kayo ng mga iba pong mga ebidensya. So, sa mga kababayan nating TNT sa South Korea, fighting lamang po tayo at kumain ng kimchi. So, maraming salamat po sa inyong lahat. So, sana meron po kayo natutunan sa video natin today. Annyeong!